Happy New Year to all. I hope you all have a very prosperous 2025. So sa tayo pupunta ngayon, punta tayo ngayon, let's have a quick ride papunta sa Dino Pro Philippines. Sabi ko nga sa inyo, pagkasalpak ng ating mid-drive system, babalik natin sa Dino Pro to get all the data na nakuha rin natin using our hub. So, yun. Samahan nyo po ako sa biyaheng to. Mabilis lang po ito. And para makita natin lahat ng mga pagkakaiba at pagkakapare-pareho ng ating setup. So, let's go! Radoli TV. Let's go. So, Happy New Year again to all. Ito, papunta tayong Dino Pro para kumuha ulit ng data. As promised sa last Dino Pro session ko, kapag gawa na natin yung ating or naikabit na yung ating mid-drive system, ibabalik natin sa Dino Pro para malaman natin kung ano yung mga data or yung mga nakuha din nating data during dun sa hub natin. Ngayon, ano ba yung mga kukunin natin? Like, of course, yung ating acceleration, ang ating top speed, kasi marami po nagtatanong yan, ano po ang top speed niyan? Ano po yung acceleration niyan? Siyempre, dahil sabi nga nila, pag mid-drive, mas mataas daw yung torque kasi nga because of the gear. So, dito natin malalaman. Kasi kung di ako nagkakamali, yung dati natin is sa full power is around 19 foot-pounds of torque. So, wheel torque po ito hindi to brake or yung engine torque. So same with the horsepower, no? So para malaman natin. Yun. So syempre po ang pinaka-importante yung makukuha natin data rito is yung full power. Kasi sa far driver kasi lahat ng sineset mo ron is about full power. Then mag-adjust ka na lang for sa low at saka sa mid. So dito, since hindi tayo nagkaroon ng chance na yung 72360 natin na controller na test natin, so later, i-adjust ko siya. So dalawang session ng 72360 na setup ko noon, which is 190A line, 360 phase. Kasi ngayon, in-adjust ko na yung ating controller based sa meron tayo na like battery and yung of course yung sa motor, no. So ngayon sa 82530 or 72530 na lang kasi 72 volts po yung aking system. Ang line ko ay 200A and ang aking phase ay 530. So syempre pag tinataasan mo yung phase mo, tataas yung acceleration mo, yung torque. Pag sa line naman, syempre yung top speed mo magbabago, so aangat din yon. So yun po, no. So dito natin malalaman. Yan, lapit na tayo. So dito na tayo sa Mindanao Avenue. So again, shoutout po sa Dino Pro Philippines. Salamat po sa pag-accommodate sa mga electric na pwedeng mag-dyno po doon para magpa-baseline. So ini-invite ko rin po kayo mga kapwa ko EV users na gusto malaman ang kanilang data like mga top speed, mga acceleration, 0 to 100, etc. So dito po mas safe and of course very accurate. Kumbaga, syempre meron tayong device or equipment to check yung mga data na yan, no? Hindi tensiometer or hindi hula-hula. Ayan, lapit na po tayo. So ilang meters na lang. So pag nakita nyo na yung shell, susunod yan syempre yung Dunkin Donut. Ayan. Yung marker nyo po dito is yung Dunkin Donut. Ayan, makita nyo po. Ayun po, dyan na ang Dino Pro. So pag nakita nyo tong Garage King, susunod po niyan ay Motolite, then susunod Dunkin Donut, then ito na po ang Dino Pro Philippines. So dito na po ulit tayo. Morning po. Hello? Okay na po? Set? Look? Okay na po. Kaya okay na?
Ready? Okay na po. So, yun. So, as expected, sabi nga, mas mataas ang torque. Yes. Sobrang mas mataas kasi dati parang nasa 19 lang. So, i-post ko dito sa, i-post ko dito sa screen. 19 dati. Ngayon, umabot ng 27 yung kanyang wheel torque or yung foot pounds. So yun para pagdating sa acceleration. Pagdating naman sa power, so tumaas din from 17 to 19 wheel horsepower. So medyo may gain, no? Kahit sabi mo pareho silang 3 kilowatt, so hub versus power save. So ano po yung mga na-notice natin na mga changes? Yung top speed. Yan. And as expected, so sabi nga sa hub, although ito pagdating sa top speed, magkaiba, hindi ko siya nailagay sa throttle response to sport. Kasi naalala nyo, sabi nitong mga nakaraang nagte-testing ako, gusto ko yung yung hindi siya masyadong abrupt. So gusto ko yung suabe lang na kahit mapiga mo siya ng biglaan, hindi siya yung bigla-biglang papasok yung acceleration. Kaya naka-linear siya ngayon actually. Nung hub naka-sport type. So hindi pareho, no. So yun nga, as expected, ang top speed, kung dati sa hub nag 169 ako, eto tumukod siya ng 140, mga 135, 140. Doon siya tumukod, no. Yun, salamat sa lahat po ng sumama sa akin dito sa ating short trip para magpa-dyno. So nalaman na natin na pagdating sa gusto mo ng ahunan, gusto mo ng arangkadahan, ito mid-drive. Same 3 kilowatt pero magkaiba sila sa hub, no. So yun. So again, maraming salamat po sa lahat ng nakapanood nito, nakatapos nito maikling trip natin tapos sa Dyno Pro, and I hope nakatulong po ako sa inyo, nakapag-share po ako sa inyo ng mga ilang information pagdating sa hub and mid-drive comparison, lalo na ngayon may dyno po siya, no. So again, I'm your Brad Oli TV. Maraming salamat po. Happy New Year, Happy 2025. So magkita-kita po tayo ulit sa ating susunod na video. Bye-bye.